Anong balita sa boxing? Eto, ang ating kababayan, former featherweight world champion, panalo sa annual Ring Magazine Philippine Awards ng Knockout of the Year. Brutal na knockout sa third round kay Isaac Avelar. Ang ganda naman talaga ng ginawa ni Mark Magnifico Magsayo sa knockout na ito. Isang mabilis na side step para ma-set up niya ang kanyang killer left cross punch. Bata pa itong si Mark Magsayo, 28 years old lang. At sa ipinakita niyang brutal na knockout kay Isaac Avelar, ay tingin natin na makakaya pa rin ni Mark Magsayo na maging world champion muli. Dito naman sa bagong inakyatan niya na super featherweight division. Ang lakas talaga ng tumamang suntok mula kay Magsayo dito kay Isaac Avelar. Talaga namang nawalan ng malay itong si Isaac Avelar at matagal na nakahiga. Maganda kasi ang disiplina nitong si Mark Magsayo. Lagi natin nakikita sa kanyang mga posts na mga video sa social media. Lagi siyang nagtre-training at kahit pa training lang ay bigay todo ang mga suntok ni Magsayo. Binibigyan niya ng diin katulad ng pagtre-training ni Manny Pacquiao. Kasi ayon kay Manny Pacquiao na kapag binibigyan mo ng diin ang iyong training katulad ng pagsha-shadow work, pag binibigyan ng diin ang mga suntok ay magagawa mo ito pagdating sa laban. Magagamit mo ito pagdating sa tunay na laban. Kaya makikitang iba talagang lakas ni Manny Pacquiao at ni Mark Magsayo. Isa rin sa nakikita natin na kapag nagpa-practice ay binibigay todo ay itong isa pa nating kababayan, angas ng Pinas, John Riel Casimero. Kaya pagdating din ng laban ay malakas din ang kanyang mga suntok. Ito ngang laban ni Magsayo kay Avelar, ang kanyang comeback fight at comeback win mula sa kanyang pagkatalo. Sunod na pagkatalo kina Ray Vargas at Brandon Figueroa. Sa Amerika na naman ginanap ang laban ni Magsayo, kaya kilala na itong si Magsayo sa Amerika. Laging binibigyan ng laban itong si Magsayo ng malaking promotion sa Amerika na PBC na pag-aari na Alhaimon. Kasi nabanggit ni Sean Gibbons na natutuwa daw sa Alhaimon sa laruan ni Magsayo. Kahit pa sa laban niya nung natalo siya kina Brandon Figueroa at Ray Vargas ay humanga pa rin itong si Alhaimon sa naging performance ni Magsayo. Maganda kasing panoorin itong si Magsayo, mabilis, madaming ibinabatong suntok. May pag-asa sana na talunin itong si Brandon Figueroa at Ray Vargas. Kaso lang medyo nagkulang sa stamina. Pero ngayon tignan natin kung naayos na ba ang stamina ni Magsayo. Kasi 3 rounds lang niya natapos ang laban niya kay Isaac Avelar noong December 9, 2023. Kaya tignan natin sa mga sumusunod na laban ni Mark Magsayo kung okay na ba ang kanyang stamina. Natuwa nga itong si PBC boss Alhaimon kay Mark Magsayo kahit pa nung natalo siya kay Ray Vargas kasi pinabagsak niya si Ray Vargas sa round 9. Itong kanilang naging laban ay pagdepensa ni Mark Magsayo ng kanyang WBC World Featherweight title noon. At ito nga, dahil sa napakagandang brutal na knockout na panalo ni Mark Magsayo kay Isaac Avelar, ay pumasok na siya agad sa ranking ng kanyang bagong division na super featherweight. Naranggo na siya sa number 7, parehas pa sa WBC at WBA. Kaya dalawa na ngayon na organisasyon na nakaranggo si Mark Magsayo. Kung ang pag-uusapan ay top 10 na ranking. Dahil sa WBO at IBF ay nakaranggo na rin itong si Magsayo. Sa WBO number 12 siya at sa IBF number 11 siya. Kaya mas mataas ang ranggo niya sa WBC at WBA. At tingin natin isang magandang panalo pa sa sunod na laban ni Mark Magsayo ay pwede na naman siyang lumaban sa isang world title. Lalo pa at malakas naman ang may hawak sa kanya na si MP Promotions President Sean Gibbons na maraming koneksyon at madaling magpaganap ng laban. Napilitan ngang umakyat sa super featherweight division itong si Mark Magsayo dahil sa magkasunod na talo niya kina Brandon Figueroa at Ray Vargas. Sa dahilan daw napiga na siya, kaya siya natalo dahil naapektuhan ang kanyang performance sa mga laban na ito. Pero dito sa super featherweight division ay mas mabibigat ang mga kalaban dito kaysa sa featherweight division. Puno itong division na ito ng mga mahuhusay. Nandito sina former world champion Oscar Valdez at Kenichi Ogawa. At ang mga kasalukuyang world champion dito sa super featherweight division ay sina Emmanuel Navarrete, hawak ang WBO world title. Sa IBF si Joseph Cordina
Sa WBA si Lamont Roach at sa WBC si Oshaki Foster. Kaya dahil mataas ang ranking ni Magsayo sa WBA at WBC, ay ang posibleng makakalaban niya ay itong si Lamont Roach ng WBA at Oshaki Foster ng WBC. Itong si Oshaki Foster ang tumalo kay Ray Vargas via unanimous decision, kaya magaling sa puntusan itong si Oshaki Foster. Pero sa lakas naman ni Magsayo, tingin natin na kapag patama siya ng solido sa mga ito, ay kaya niyang patulugin ang mga ito at ipanalo ang laban at maging world champion muli. At ito nga, nagpost si Mark Magnifico Magsayo sa kanyang Facebook account, humihingi ng suporta na iboto siya na Fight of the Year ng PBC. Kasi nominado ang kanyang laban kontra Figueroa. Ang mga kapwa niya nominado na Fight of the Year ng PBC Best of 2023 ay itong sina Akhmedov versus Sims Jr., Benavides versus Plant at Ellis versus Villa. Ang pagboto ay mag-comment lang ng Magsayo Figueroa dito sa post ng Premier Boxing Champions o PBC para manalo ang ating kababayan na si Mark Magsayo na Fight of the Year Award. Samantala sa Fighter of the Year naman ng Ring Magazine Philippines Award ay napanalunan ni former 2 Division World Champion Marlon Nightmare Tapales. Nakakuha kasi si Marlon Tapales ng 2 belt noong 2023 nang binaklasan niya ng belt itong si Murodjon Akhmadaliev na taga Uzbekistan noong Abril sa San Antonio, Texas. Tapos agad-agad lumaban at dinepensa ang kanyang WBA at IBF na belt kay Japanese boxing superstar Naoya the Monster Inoue, kung saan natalo siya via 10th round knockout noong December 26 sa Tokyo, Japan. Ang runner-up naman ng Ring Magazine Philippines ay itong si Froilan Saludar. May record na 34 wins with 24 knockout, may 7 talo at 1 draw. Isa rin sa runner-up ay itong si Esnet Domingo. May record na 19 wins with 11 knockout at 2 talo. Ang nakakagulat na first round knockout victory ni Saludar kontra Keita Kurihara na ginanap sa Tokyo noong October ay isa sa top upsets sa taon para sa isang Filipino boxer. Sa laban na yon, magandang ginawa ni Froilan Saludar. Binigla niya si Keita Kurihara, hindi na pinaporma, pinaulanan ng suntok at tinapos agad ang laban sa round 1 lang para mapanalunan ang Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title. Talagang sa laban na yon ay desidido itong si Froilan Saludar na i-knockout ang kanyang kalaban, na kahit pa bumagsak na nga ang kanyang kalaban ay inambahan pa rin ng suntok ni Saludar ito. Maganda sana kung ganito rin ang ginawa ni Froilan Saludar kay Luis Neri noon. Nung naglaban sila, dapat desidido siyang manalo. Kaso lang nakitaan natin siya ng pagkatakot nung laban niya kay Luis Neri, kung saan natalo siya via TKO sa round 2. Speaking kay Luis Neri, kasado ng kanyang laban kay Naoya Inoue magaganap sa Mayo sa Tokyo, Japan. Dedepensahan ni Naoya Inoue ang kanyang 4 na major belt dito kay Luis Pantera Neri na taga Mexico. Ito naman si Froilan Saludar ay makakarimat si Japanese Keita Kurihara. Co-main event sila ng Mega Sports Promotion Combate 16 na magaganap sa Convention Center sa New Star Resort, Cebu sa January 26. Malapit na ito, 10 araw na lang, January 26. Magandang event ito kasi napakaganda ng main event. Ang labanan ng ating parehong kababayan, top prospect ng Pilipinas, si Christian Araneta. May record na 22 wins with 18 knockout, 3 talo. Makakalaban niya ang kapwa niya world rank Pinoy, Arvin Magramo. May record na 17 wins with 11 knockout, 1 talo at 1 draw. Ang kanilang paglalabanan, International Boxing Federation Light Flyweight Title Eliminator. Itong si Christian Araneta ay kilala sa kanyang malupit na uppercut. Nagpapatulog ito ng mga kalaban sa pamamagitan ng kanyang uppercut. Kaya magandang bakbakan sa January 26. Itong si Christian Araneta ay minsan sinanay ng ating alamat Nonito Donaire Jr. Magandang laban nga itong Christian Araneta versus Arvin Magramo. Kasi itong si Magramo ay napakahusay din. Magaling gumamit ng kanyang jab, malalakas ang kanyang mga jab, mahusay mag-counter at madulas din, mahirap patamaan. Nanggaling itong si Magramo sa siyam na diretsong panalo. Ang mananalo sa kanilang dalawa para sa IBF Light Flyweight Title Eliminator ay magiging mandatory challenger
ng bagong IBF Light Flyweight Champion Adrian Coryell na kamakailan lang ay binaklasan ng corona si Nonchinga. Pero may rematch itong si Adrian Coryell at si Venati Nonchinga. Malapit na rin ito, February 16. At syempre nakataya ang kanyang IBF World Light Flyweight title. Magaling itong si Nonchinga, kaya delikado pa rin itong hawak na titulo, itong si Adrian Coryell. Pero malakas naman ang suntok nito si Adrian Coryell. Tinapos lang niya sa isang suntok noon si Nonchinga. Tinalo niya via second round knockout.